Kasi walang imposible pag talagang dedicated ka sa isang work na katulad dito. Kasi sa katulad kong babae, maliit, mas malaki yung baka sa ako, nasa gatasan. Pero kinaya. Walang imposible Talaga pag gusto mo talaga. Yun. Produce lang po tayo na mag-produce kasi ang ganda po ng market po natin. At alam nyo ba mga ka-farmilya, si Ma'am Gemma Chavez ay isang multi-awarded dairy farmer. No? Tuloy-tuloy nyo lang. Yan. Kasi maging inspirasyon nyo yan. Parang sa pagpa-farming na ganito, hindi sa una, makukuha mo na agad yung gusto mong achievement. Magandang araw mga ka-farmilya at ngayon nandito tayo sa JG Wind Farm ni Ma'am Gemma Chavez at ang kanyang pamilya. So actually si Ma'am Gemma ay nakilala natin sa Falcon Dairy Cooperative simula noong 2012. And ngayon matutunghayan natin yung storya sa buhay ni Ma'am Gemma kung paano ba naging mas successful siya today. So good morning Ma'am Gemma. Kamusta ma'am? Ma'am, ito talagang dairy farmer po until now. Wow! And ma'am, okay lang po ba maikwento nyo po sa ating mga ka-farmilya kung paano po ba kayo nag-umpisa dito sa iyong dairy farm? Yes ma'am, nagsimula po ako ay nasa Kapitolyo pa po ako taong 2000. And doon ko po nabasa sa isang agri-magazine, ang isang kabarangay ko po na graduate po siya ng engineer pero kumikita siya ng 2 million sa loob po ng isang taon. Kaya po wala po akong sinayang na oras at that time. Noong ika-15 po ng aming sweldo, ako po ay nag-associate member agad sa Falcon Dairy Cooperative upang ako'y maging miyembro din nila. Then, lumipas po ang 2 buwan, nagkaloob po ang National Dairy Authority ng mga pautang na baka at napagkalooban po ako ng 2 ulo ng baka. At ako naman po, bago pa po dumating yung sa dairy, sa NDA po na yon na 2 ulo, ay meron po ang nanay ko na crossbred na Brahman. Yun po yung pinag-aralan kung paano i-hand milking. Yun po ang, nung nanganak po siya, doon ko po natutunan kung paano mag-hand milking from AM to PM. At bago po ako pumasok sa Kapitolyo, yun po ay ginagatasan ko muna. Production po noon ay 2.5 sa umaga, 2.5 po sa hapon. At ang halaga po ng per liter po nung time na yon ay 14 pesos per liter. So, kumbaga po, sabi nga, sa paglipas ng panahon at nanganak na po yung inutang namin from NDA, doon na po nagsimulang tumaas po yung production ko hanggang umabot po ng 30 liters po kasi maganda po yung naibigay po ni NDA na 2 baka. So, 30 liters na po siya hanggang nag-100 plus na po siya hanggang bago po mag-pandemic. At noon lang po time ng pandemic, talaga pong almost 6 months po kaming walang sales of milk. So, halos idinapa po kami mga dairy farmer pero sa tulong po ng ating Panginoon, ngayon po ay muli po kaming bumabangon at nag-uumpisa na po uli na ma-reach po uli namin yung nawala naming production po nung time ng pandemic. Ayun. So ma'am, yung mga pandemic time, for sure may mga challenges kayo nun. Pwede nyo po bang ma-share dito sa nagbabaka sakaling magkaroon ng interest, magkaroon ng dairy farm? Ano yung mga challenges nun ma'am? At saka paano nyo na-overcome? Yung pong time ng pandemic na yun, talagang anakan po ng baka ko noon since January up to April. 140 liters po a day ako noon. Talagang umiiyak po ako kasi saan po namin dadalhin yung gatas halos na ipamigay na po namin sa kapitbahay namin. Tapos sa mga frontliners din po nagbibigay po din kami kasi isa lang po yung pwedeng lumabas po sa amin sa barangay po namin. So natuto po kami na magluto po katulad po ng leche flan, milk o-gel. Yan po yung mga home base po na process na sa tulong din po ng NDA nung araw. Tinuruan po nila kami. Kaya lang, hindi po namin pinansin noon na mag-process. Pero nung time po talaga ng pandemic, kinarir po namin. At yung konti po noon na i-deliver po nung husband ko po sa Tayaba sa mga kainan. Kaya lang hindi rin po kami nagtagal sapagkat kaisa-isa po naming anak, baka po maging carrier po kami ng virus po ng COVID. So, nag-stay na lang po kami sa farm at idiniray po namin ng tuluyan yung aming mga baka, kaya po yung iba na ibenta po namin sapagkat patuloy po ang pagkain ng mga baka at
pansamantala muna po kaming nag-alis muna po ng laborer sapagkat wala po kaming ipapasweldo dahil wala po kaming other source of income. So yun po yung naging challenge namin pero hindi po naging dahilan yun para po sumuko kami sapagkat hindi po kami kikita uli at hindi kami makakabangon kung kaya't nagsimula po uli sa tulong din po ni NDA, nagbigay po sila ng corn silage na libre upang maipagpatuloy po yung magandang pagkain po ng baka at unti-unti nga po nagkaroon uli ng market po uli. Nabuksan po uli ang aming sinusuplayan po ng gata. So, yan po yun. Sabi nga, laging ang Panginoon ang una sa lahat at saka yung tiyaga natin. Yun yung pinaka-the best para sa atin na mga dairy farmer. Ayun, nakakatuwa. Kasi nga po, nakakuha din actually ako ng libreng pagatas ni Ma'am Gemma nung time nung pandemic at tuwang-tuwa ang aking anak dahil naman abang fresh na fresh naman yung isang container ng gatas. Kaya ayun Ma'am Gemma, nakakatuwa yung motivation nyo, yung interest nyo pa rin sa paggagatas, hindi tumitigil. Dito naman po tayo, Ma'am Gemma, sa mga nanonood natin ngayon. Ano yung maipapayo nyo, yung mag-uumpisa at saka yung gusto ng tumigil? Doon po sa mag-uumpisa, talaga po dapat ang pagsisimulan po talaga natin ay sa panahon po ngayon, at least 5 heads po ng pregnant heifer. Kasi pag umanak po sila ng sabay-sabay, yun po, talaga sabi nga, yung in-expense nyo po, yung in-invest nyo po para po sa mga stocks natin, madali nyo po within 2 years to 3 years, makukuha nyo na po agad. Kasi kung magsisimula po kayo sa 2-3 lang, bagamat napakataas na po ng presyo ng ating livestock ngayon per head, pero sulit naman po yun after 3 years po. Lalo na po kung ang ating po maisimila sa ating mga gatas baka after calving po nila ay ang seximen po na programa po ni NDA na almost 90% po ay babae po ang inaanak. Katulad po ngayon na sa aking pong farm. Ayun, so sa mga nagbabalak, no, sex semen para 90% babae. Opo. Tama po. At saka within 3 years, tsaka pa tayo kikita kasi yung iba Ma'am Gemma, parang susuko na iba, yung iba isang taon pa lang. So hindi pa pala Hindi pa po nag-uumpisa talaga. pa pala. Opo, kasi sa mahal na po ngayon kasi nung per head ng baka natin, lalo po ang baka mo pong nakuha ay highest producer, mas mataas po talaga ang presyo. Nagre-range na po siya ng 120,000 to 130,000 per head. Sa local po natin. Kasi nakapagbenta po kami. Halos lahat po ilang membro kami nakapagbenta. Almost 25 heads po kasi kami nakapagbenta. 125,000 per head. So, ibig sabihin talagang napakaganda ng price para sa aming mga magbabaka upang kami makapag-savings ng konti-konti para sa future po ng education ng aming mga anak. Ayun. And Ma'am Gemma, yung ibang farmer na nakakausap ko po, tumigil sila kasi wala daw silang pagdadalhan ng gatas. Ano po ba ang insight niyo po doon? Sa gatas po kasi po ang aming pong cooperative, ang Falcon Dairy, ang area of operation po niya is Quezon, buong Quezon. So ibig sabihin po, kung mas malapit po kayo sa amin, pwede po kayo magdala sa aming kooperatiba. Itetest lang po yun, tuwi po kayo magdadala at nakabukod po yun kasi syempre po, yung pong procedure po ng ating paggagatas, kasi po mini-maintain po ng aming bawat individual na membro na ma-maintain po namin yung quality of milk namin kasi po may mga incentive po yun para sa high fats and protein. So, kaya po maiibubukod muna yung mga hindi pa po namin membro sapagkat very sensitive po ang ating mga bagatas, lalo na po kung nanggaling po sa malayo. Ayun naman pala mga ka-farmilya, so meron lang tayong filterization, kumbaga kailangan ma-check yung fat at saka yung Proteins po, protein opo. source ng gatas at saka ini-screen pa po yung gatas. So what are you waiting for naman, yung mga magagatas within Quezon ay pwede pala nating kausapin yung cooperative if ever. And Ma'am Gemma, ano yung mai-suggest or mai-message nyo po sa mga naggagatas ngayong araw na ito or sa mga gustong maggagatas? Doon po sa mga naggagatas ngayon, talaga mag-produce lang po tayo na mag-produce kasi ang ganda po ng market po natin. Lalo na po kung maibibigay nyo po ang gatas nyo kay KKMI sa aming pong processing plant, talaga pong sabi nga, yung patronage refund na matatanggap mo within a year ay sulit na sulit. Kasi yun po yung nagiging pinakakita namin within a year. Kumbaga hindi na namin na i-expense yun, naka-savings na kasi nga hindi na namin in-expect na kikita kami ng ganun within a year. Kasi ang amin na lang pong ginagastos ay yung daily production na lang namin nakita, yun na lang po. Ayun naman.
nakakatuwa po Ma'am Gemma kasi kahit ako hirap maghanap kung nasaan ba ako bibili ng fresh milk, pupunta pa po ako sa ibaan at kung saan-saan pa man. Kasi ayun nga po ay yun yung nakasanayan ng mga anak kong inumin din. Kaya Ma'am Gemma, thank you so much and more baka to come. Thank you Ma'am. Hi, thank you, ma'am. Thank you po. And sa mga lahat na nanonood dyan, pwede po kayong mag-comment down below sa mga katanungan regarding po doon sa pagdadala ng gatas, pag-handling, ay pwede din naming matugunan right after po ditong video na ito. Kasama ko ngayon ang isa sa naging inspirasyon natin, isang vlogger no, dito sa Sariaya. At ayun ay si Talongs TV. Good morning, sir. Good morning po. Kamusta naman sir ang biyahe and hindi ba kayo nahirapan papunta sa farm? Okay naman kasi puro naman siya mga simentado na yung daan. Ito lang medyo papasok lang dito. Kukunti naman. Yan. Alright. Sir, ilang taon ka na bang nagva-vlog? Actually, siguro ngayon nasa tingin ko meron na tayong magto 2 years na din. Magto 2 years na din tayo nagva-vlog. And then sir, ano yung naging inspirasyon mo? Bakit livestock? Bakit hindi ibang bagay like yung mga gadgets and all? Bakit ang naisipan mo ay livestock? Actually, ako yung nag-umpisa sa pagbablog yung mga farm, hindi naman sa ganito livestock, kumbaga sa mga bukid. Pero sabi ko, parang hindi siya masyado napapanood ng lahat. Tapos nag-umpisa ako dito sa Lucena Auction Market. Sabi nila, bakit hindi ka sa livestock? So yun, nag-umpisa na ako sa livestock. Doon na nagkaroon yung aking views na medyo gumanda. Then nag-invite yung mga magbabaka dito na, subukan mo sa Padre Garcia. Then yun, nakita ko, napansin ko, sabi ko, maganda nga talaga yung views niya. So napapansin ko naman sa pagbablog kong yun, sabi ko parang presyo lang nalalaman na ng mga tao. Yun lang nalalaman nila. Paano naman yung gusto mag-alaga? So, yun po. Kung mapapansin nyo po yung channel natin, magkahalo na yan. Yung mga price ng mga hype na binibigyan natin. Pero talagang nagkakaroon tayo ng mga panahon para bisitahin yung mga farm. Lalong higit yung mga magbabaka. Lalong higit sa mga talagang ruminant nga ba? Yung mga baka, kabayo, kambing, kalabaw. Yan po. Yan ang mga kumbaga po. Nag-umpisa na ako dahil napakarami nga pong gusto. Lalong higit sa mga kababayan natin na gusto nang mag-alaga ng ganitong farming. Kaya yun po ang naging inspirasyon ko na magpatuloy dito sa farming na ganito. Ipagbablog sa mga farming. Yung love din ni Talongs TV ay nandun din sa farming. Tama ba, sir? Sir, sa ngayon, alam natin maraming nanonood, especially sa page mo. Ano yung maipapayo mo na hindi nalilimit yung vlog sa isang bagay lang? Ano yung pwede mong maipayo as 2 years vlogger? Ayun, dapat po pag talagang dapat tayo magtuloy-tuloy at syempre pag minsan ay nagkakaroon din tayo ng mga katulad dito mga pagbibisita sa mga farming. Yan, mga ko lang sa inyo, pag yung lalo yung mga gusto pa lang mabago pa lang sa mga pagbablog, tuloy-tuloy nyo lang. Yan, kasi maging inspirasyon nyo yan. Hindi naman sa una pa lang ay kumbaga kahit parang sa pagpa-farming na ganito, hindi sa una makukuha mo na agad yung gusto mong achievement. Yan. Kailangan mo lang talaga magtuloy-tuloy hanggang sa yung makuha mo yung goal mo. Kasi mahirap pag yung una pa lang gusto mo, yun agad eh. So marami pa tayo madadaan ng mga pagsubok dyan bago mo makuha yung pinaka-goal mo sa success. Kaya ang masabi ko lang sa mga gustong magpa-farming, sa farming lalo na, at lalong gits yung pero marami kasi nag-ano rin ng vlogger, tiyaga lang, tiyaga. Yan yung ma-achieve mo din. Wag lang mainip. So ayun ang message learned from Sir, consistency is the key at wag lang mainip. So ayun, with that sir, thank you so much sa panahon na binigay mo sa amin para makabisita din sa butihing farm ni Ma'am Gemma Chavez. And more viewers and sir, i-promote mo yung page. Ayun po, meron po tayong YouTube channel, Talongs TV at Longs Farm Life. Yun po yung ating YouTube channel at meron din tayo sa ating Facebook page, Talongs TV. Yun po, bisitahin nyo, marami kayong matututunan doon, lalong higit sa farming. Yun lahat po, pinupunta natin yung sasabi ko na mga kambingan, baka, kalabaw, kabayo. Basta po yung about sa pag-aalaga ng ganito. Kaya yun po, pabisita na nating channel para makapanood kayo ng ating mga video. Ayun, thank you so much. And po talaga iwinawalay po agad sa kanila. May mga feeding bottle po kami na kailangan po yung colostrum maipadedi po agad. Within 7 days po. Paano po ang kitaan dito? Kasi maraming gusto mag-dairy farm na ganito, na magandang mga baka. Kaya lang wala silang idea kung sino bang kailangan pagdadala ng gatas na bibili sa kanilang mga farm pag mag-aalaga sila. Dito, anong lahi nito? Jersey po. Jersey po. Tapos, Seximen po siya. Ang isinumpit po sa kanya, kaya po 90% babae po siya inanak. Hindi na po kailangan nating i-dehorn kasi wala na po talaga siyang sungay. Sa good quality of milk po, mas Yun. mataas po ang proteins ng Jersey. Iko-compare po natin sa Holstein.
itong lahi ng Holstein ko na to, 30 liters per day. Opo. Ito namang jersey kong ito, 20 liters per day. 10 liters to 15 liters, 120,000. Oh, within 18 months. Oh, may inahin ka pa. Nandiyan pa yung kapital mo. Nasa inahin pa. Tapos may daily income ka pa. So, saan ka pa? Pero, nandito lang sa farm. Nandito ka lang, wala kang Basta yung gatasan mo is malinis, hindi tumutulo, yun. Oo, kasi sir, kailangan mong maibigay ang tamang pagkain sa kanila para makapag-produce sila ng magandang gatas. Hands-on talaga, sir. hands-on pala, hands-on. Hands-on talaga, sir. Ever since talaga hands-on, nung nagbuntis lang ako ng 11 months, doon lang talaga ako namahiya kasi kailangan ko magkain. So, pero after nun, sabi kasi, sir, may kwento ko, after 4 days, nagaling akong hospital at CDS, pagdating namin, wala na pala kaming tao, kundi isa na lang. Walang magagatas. Alam mo, ako nagagat sa kapara pa dito. Nakaupo, ang sakit umupo. Pero kailangan ko kasi walang gagatas, magkakamastitis ang baka. Siya naman na magdi-deliver, buhay ang baka. Ganun lang. Kaya natuto yung husband ko. Dati yan, hindi nag-ano yan. Ano na, 25 years ko na. Nagsimula ko dito sa South. Tama ngayon, 25 years. Okay naman. Buhay na. Buhay! Buhay na buhay. Buhay! Kumbaga sabi nga, andito ka sa bukid pero kumikita ka, wala kang boss. Kasi nasa iyo naman yung diskarte ng management ng time eh. Yung time management yun ang pinakamainam sa lahat. Hindi naman patulog ako. Ay hindi! Kami hanggang 9 o'clock tapos na. Pahinga na kami, mamaya na uli kaming 3:30. Oh, tamo? Nakakalayas pa kami mag-asawa. Uuwi kami dito 3 o'clock. Oo. Uwi kami ng Nakakalayas 2:30. Oh, land po muna Ano tapos pa muna? yung punda mo. Kasi walang imposible eh. Pag talagang dedicated ka sa isang work na katulad dito. Kasi sa katulad kong babae, maliit, mas malaki yung baka sa akin. Natakaw ko, nasa gatasan. Pero kinaya. Walang imposible eh. Talaga pag gusto mo talaga. Yun yun. Yan ang sasabi lang dapat. Ang puso mo ay nandun sa ginagawa mo. Opo, kasi sa mga alaga natin, hindi mawawala yung tender loving care. Hindi lang sa asawa natin, anak. Mostly siyempre sa priority natin pinagkikitaan. Yun talaga yun eh. May kaagaw na pala si kuya, yung mga baka. Ay, yun nga po sir, hindi maitatanggi. Mas priority ko talaga yung baka kasi ang laki ng puhunan. Alam yan yan. At alam nyo ba mga ka-farmilya, si Ma'am Gemma Chavez ay isang multi-awarded dairy farmer no, ng National Dairy Authority. Kaya naman ang dami nating natutunan na mga tips, mga handling din from Ma'am Gemma. Kaya thank you ulit Ma'am Gemma. Natuto ulit kami, nadagdagan ulit yung aming mga learnings from you. Thank you ma'am din at patuloy niyo po sa pagtulong sa aming mga dairy farmers. Salamat po ng maraming. Lalo na po sa inyong pong produkto, talagang ever since until now, yun po yung ginagamit ko. Kaya po yung mga baka ko, tingnan nyo naman po. Kahit sabi nga, iba't iba po yung lahi, may Jersey, may Holstein, pero talaga pong malayo po sila sa sakit. Bagamat ganito po yung balikinita lang yung mga katawan nila, pero yung production po nila, napakaganda po ng produkto nyo. Thank you, Ma'am. Mag-iisa